Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Pangal sa Pangal Poison 13 versus Pistolero. Ginawa ko na to bago pa may mag-request na iba, pero meron nang nag-request din na to. Nagpapa-request lang si Tochikid Boss Pistolero versus Poison Tara G. Yan. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Susunod natin yung pinapa-request ni Mac Robinos 8836 yung Hearty versus Little Sisa. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang. Kung bago lang kayo rito sa channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man guys, maraming salamat. Di ko nakatake mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para magbigay ng kung ano yung tumatakbo sa isip natin. Hindi naman siya opinion, hindi naman siya pananaw. Paminsan-minsan naglalabas lang din tayo ng mga idea kung ano yung sinasabi ng artist natin. Ganun pa man guys, bago tayo start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, muna audio engineer at the same time, ang master motor pa sa NLP, master practitioner, mga applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan tapusin yung video sa description ng personal na channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, nandun lang yun. Sana mag-subscribe na rin kayo. Ganun pa man, let's get to it. Pangal sa Pangal Poison 13 versus Pistolero, Matira Mayaman. Let's get to it. Play it. Ito lang guys, wala pa akong masyadong tulog. You know the fucking Drill! Pangin! Sa pangin! Sa pangin! Sa pangil, kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, may karakas sa talastasan. Pangil sa pangil, kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan? Kaya hindi mo gusto mamatay ang gusto mo atensyon. Kung nagbakwal ka kay J-Black, mababastab ka ngayon. Betting, one expecting, betting. Are you feeling lucky? Palagi kong naririnig, kaya kabisado ko na rin. Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin ay ibibigay po ng Ahon Mahirap para po sa Tulog ko talaga sila sa tao. Sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Natutulala ako guys. Pagod din. Pangil sa pangil! Olongapo City! Bago tayo mag-start, you know the fucking drill! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, 1538 Jewelry, Fubu, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Aputure, Fortuny Advertising, at eto, RG Win 777. Matira, mayaman, Ginoo, Isang minuto ba to? 31, mabilis lang to. aking kanan, magpakilala ka. Poison 13, 3Gs. 1-0. At Ginoo, sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka. Alam nyo na, pistol here, yeah. 1-0. Tinalo niya si Akat ha? Okay. Nanalo ng coin toss si Poison 13. Pinili niyang mauna yung sarili niya. Matira, mayaman, pangil, sa pangil, sang, pangan, na! Okay. Di ba tinalo na kita? Okay. O yung tanga pinanghinaan. Ironic lang naman kasing sa blackout pa pinakitaan. Nagmistulang tuta na nilapa ng Komodo Dragon. Ang masakit kapwa mo Tondo Gang, mga bumoro sa akin. Ang problema, katatapos lang ng laban ko kay EJ. Tapos naglaban na tayo. At ang malaking tanong, may maiisip pa ba ako? Anong akala ng mga pupusta bro? Mauubos ako? Pagka ganitong may sarili na akong tubigan, mas marami na akong mabubuho sa'yo. Kaya sagpangan na ulit. Okay. Ako'y malabong magmintis. Yung tipong rap lang ang puhunan na gawa kong mag-invest.
kayang i-oxymoron at i-wordplay yung Tagalog at Ingles at nagka-perang makapal to nung huling mag-manifest. Pistolero at Gregor, sino nga bang mas batikas alamin na natin? Yung baril ay ikasa, yung patalim hasain. Pagkaibigan ng kalaban, madaling basagin. Alanganin ka lalo na't malapit ka sa akin. Pero ito ay counter-strike. Lugi ako nagkataon. Dahil baril at panaksak ang nagharap, kaya... So far, wala pa akong nakikita mabigat na sinasabi ni Poison. Mostly yung mga ginagamit niya, mga set pa lang yun kung saan. Parang sinasabi niya lang yung pwedeng kahantungan o yung mga preparasyon, mga ganun pa lang. Wala pa akong nakikitang effective, complicated, very creative na punchline. So far, parang nagpapainit pa lang si Poison 13. Kaya ganun, sa bakbakang back-to-back ang pagbagsak at pagbaon, kung nag-backfire ka kay J-Black, mababackstab ka ngayon! Okay? Ibibigay ko ang lahat at sana ay matanggap. Kung sasabay pa yung wak, sa counter-strike kahihiya ng mamatay sa saksak. Matalim pa sa lanseta ng gapo ang nakatusok. Nag-artista at yung battle isinantabi sa sulok. Ibang shooting inatupag, umaartit na sa rurok, kaya paano ka tatama kung sa iba ka nakatutok? Okay. Sa laban nating to, alam kong papalag ka tang ina. Di ka papayag na yung talo mo'y madagdagan, di ba? At pagkadurog mo na lamang ang matandaan nila, kaya bayaw, huwag mong hayaan na madalwahan kita. Yun na yun. Bakit ganun? Bagay, first round pa lang, baka nagpapainit pa si Poison 13. Hindi ganito magsulat si Poison eh. Parang nautal-utal pa siya sa first round. Tignan natin sa pistolero. Ulul, Alex Calleja, tama ka na. Everybody say, hu-hu. Hu-hu. Sabi ko na nga ba, ia-angle mo yung pagkakampiyon mo sa blackout at yung tubigan. Eh, ultimo nga, judges, sinasabi sa'yo, binigay ko lang yung laban, ungas ka. May husay given, pero usapang titulo, oho pa. Nakanganga sa mga ulap dahil hirap sumampa, magpasalamat ka na lang, huwag ka nang umalma. Kaya nga, binigay ko na yung tubigan para naman maambunan ka. Tangina, testigo yung mga yan, oh. Mga 3GS, Team Pinsan, Simot, Team... Maganda yung entrance ni Pistolero, may personals na siya kagad, tapos very convincing, may proof, and at the same time, malakas yung energy niya. Na-outclass niya kagad si Poison 13 dito. Team PSP, yaw, lahat yan alam. Nakaganyan ka palagi. Tuwing pagkagising, bago matulog, masaya, malungkot, pag may iniisip na di mawari. Kaya nung nag-gig kami sa Pangasinan, di ba? Tinanong ko na to, Mut, ba't nakaganyan ka pa parate? Alam mo, sagot niya, huwag kang magulo, ini-screenshot ko yung mga nangyayari. Hindi na mo, maribot ka niyan, gago ka. Ano angle mo? Pagkatalo ko kay J-Black, nagyabang, nakampante, nalagay sa alanganin. Pagkabigo kalaunay naging papuri kung masusing aaralin. Makikitang hindi pa siya pupuntos kundi niya pa ako gagayahin. Ibig sabihin, sarili ko lang din ang makakatalo sa akin. Gago! Okay. Tangina, yun lang yung baon mo. Mukhang dapat kang mailang, boy. Pistolero ang pumatay sa pistolero, parang nagduelo na cowboy. Pistol nag-backfire. Tingin mo ba masakit yun, sir? Ano kung tumaob yung pistol here? Kung yung tumalo yung pistol there? Tangin ako tutuusin, hindi lang si J-Black, isa ka sa nakapansin. Sabi mo, ang daming nakiki-breakdown. Sabi ko, wala yung kaso. Diskarte ko may maisulat sa kwaderno ng eksperto at magabago. Feeling like I'm John Wick at ito yung tumatahol kong aso when there's pistols everywhere. Parang ex-komunikado, motherfucker. Bars. Tang-inang yan. Delikado si Poison. Tuloy natin. Come on. What's up? Si Pistol ay bistado, di natatalablagot. Pipigilan pang tumira, may kumalat ng tamod. Ngayon si Pistol bahihina, malalaman ang sagot. Mas naging sik ng matikman ng sarili kong gamot. Tangina mo, ginagaya na ako ng gagaya ka pa rin.
Kung tutuusin, lamang na nga to agad sa pagpili ng punchline at references na sa characters na naaayon. Tulad ng kung paano ka nagiging kahoy kapag nauubos na ang lason. Si Moko Jin ay legal pass para sa pagnanakaw. Ang kapal mo naman, bes. Walang pake kahit may mga sibilyan pang umadres tulad ng siya na daw ang may authority kasi si Mark umalis. Sinamantala yung paggamit ng batas parang unlawful arrest. Ano? Malayo kang maging si Batas, tol. Si Batas may classic rebuttal. Yung Mother Nature, tumatak talaga sa battle. Ikaw tumatak na linya sa'yo tungkol sa ex mong single mother, gago. Poison na Batas? Feeling mo bagay yun, iho? Alam mo, nai-imagine ko doon, kalbong imo. Oras na para ikundi na mga ginagawa. Kasi iyo mo si Poison 30 na naman natin. Tama mga tayo dyan, mga tatlo. Isa lang pala. Mo dito, kahit palitan mo yung batas, pagdudusahan mo, mali mo. Kasi hindi ka nag-evolve. Tumagal ka lang, wala kang napakitang bago. Win-loss record baka mo, wag mo ko yabangan ng panalo. Nakadikdik na sa mukha ng hip-hop, tangina tong pagmumukhang to. Ikaw marami kang nabuong imahe, pero wala yung mukha mo sa litrato, tarantado. Tangina, anong malupit kung puro panggagaya lang to magmula nun? Poison equals Moko Jin at lahat ng yan sasang-ayon. Successful na establish yung mga characters para sa laban siya umahon, pero kalaunan tagumpay nila naging kabiguan ni Marco Lacson. Walang respect kahit madami ang naipong mga wins, so kahit magkampiyon pa sa torneo at maisuot ang ring. Kung ikaw yung wooden dami dun sa game, dapat alam mo din na kahit anong gawin, walang magandang ending si Moko Jin. Sa tingin ko, first round nakuha ni Pistolero. Mas maganda yung impact ng mga letra niya, mas creative, mas maraming angulo. Mas maganda yung yung tawag dito, yung paggamit niya ng comparison, mas effective yun para sa akin. Mas maraming detalye na nabigay si Pistolero. Marami siyang nasasabi. Minsan talaga may puntos din yung dami ng nasasabi mo at daming nagiging pag marami kasi nasabi, parang nagmumukha ding parang walang sinabi yung kalaban mo. Kasi at the end of the day, yung sa dami rin ng sinabi, doon din nakikita ko marami ka talagang punchline. Kahit walang masyadong nag-stand out na punchline si Pistolero, mas marami siyang pinakitang mga tawag dito, mga tsansa, mga pagkakataon, mga bagay na pwedeng connect talaga kay Poison 30. Sa tingin ko meron tinatry si Pistolero na connect talaga kay Poison. Although meron si Poison, kaya lang masyado lang weak yung paggamit niya ng mga bara na yun. So mas effective yung kay Pistolero. So very obvious naman, intensity wise, mas maganda yung kay Pistolero. So patay na naman yung crowd, hindi ko alam kung bakit, but let's get to it. Ay, ang seryoso mo naman. One time, nanood ako ng taping, Batang Quiapo. Eksena ni Pistol. Nakipagbarilan siya kay Tanggol. Nagawa siyang masundan. Tapos nagtago siya sa poste. Inabot pa rin yung tiyan. Na-outbalance pa si Gago. Kalagitnaan ng shooting, puta, bigla ang humilata. Hirap na hirap tumayo, parang sa lagubang na tumihaya. Pero masakit pa nito, totoong bala yung ginamit na upo. Kinabahan siya pag upo. Muntik na siyang mahimatay nung nakita niyang ang lakas ng tagas ng kanin. Nung 3GS outing, napatunayan kong magaling kang umakting. Paniwalang paniwala kamiyaw nung nagpanggap kang butanding. Sarap ng floating, kaso para kang bonjing, gago. Ulol, mukha kang salbabida yaw na korting tao. Okay, blind item tayo. Sino tong rapper na peke na nagbibenta ng pacifier sa Pepe? Okay, clue. Mukha siyang hippopotamus na nakakap. May ham siya sa batok, mukha pang tomboy na parak. Nagbibenta ka ng dildo? Aba, nakabibilib. Pistolero, tas yung hawak, burat na nanginginig. Proven and tested. Grabe ang puta. Kasi bago ibenta, ginagamit niya muna. Ibang klase ka mag-demo.
may patuwad-tuwad ka pa. Ilang restock pa lang, nakaluwag-luwag na siya. Kung ako si Moko Jin, si Yoshimitsu naman tung tanganto. Kung ako kumukopya ng estilo, yung harakiri niya pa ganto. Kaya pala nung nag-ML tayo, sabi mo unang mamatay pupuwitan. Rapper ka ba? Wala pang ang creeps! Nasa tower ka na! Pero seryoso, Crepes tayo. lahat ng chicks mong napopopoy, tinuturing ka na totoy. Hanggang ngayon, tawag ng misis mo sa titi mo, pototoy. At doon napatunayan kong si Pistol ang talino. Magbaboxer yan sa beach, tas mag-iipit ng pipino. Jutay ka pala, tol? Gusto ko sanang talakayin. Pero burat na yung usapan, huwag na natin pahabain. Bakit ganun? Bakit ganun si Poison? Hindi ako Bakit ganyan? Parang minadali niya yung sulat niya, guys. Bakit parang minadali niya yung sulat niya? Parang pakiramdam ko, nagpapainit pa lang si Poison, tapos naputol niya na kagad. Ano nangyari kay Poison, guys? Na-busy ba siya? May problema ba siya? Comment nyo nga, guys, bakit ganun nangyari kay Poison? Parang hindi siya yung naglalaro dito. Hindi ko siya makilala dito, guys. Hindi ganyan magsulat si Poison eh. O hindi siya ginaganahan kay Pistolero. Ano ba dyan kay Poison? Ano na napabayaan yung ano niya. Hindi siya ganyan magsulat eh. Kaya ano nangyari kay Poison? Nag-worry tuloy ako. Tingnan natin si Pistolero, guys. Corny mo, putang ina mo. Palakpakan naman muna tayo, masyado kayong patay, baka marigo lang kayo niya doon. Patay nga yung crowd. Di nila nagugustuhan. Isang araw, pumunta to sa amin. Umiiyak. Broken hearted. Kasi break na daw sila. Siyempre ako tong tropa to the rescue, tara. Painumin kita. Nagtawag na ako ng mga tropa, meron ng alak, pulutan, nung lahat ng kailangan nabili na. Biglang humiri to si Gago, gusto daw niya mapag-isa. Kapala! Tangina mo, kahit sinong tropa, mapapatay ka lang. Tangina mo, susuluin mo pa yung alak namin, ang bag mo problema lang. Tangina, may nalalaman pa, salamat kay Bayaw Pistol, sinagip ako sa pagkalunod. Ulul! Kahit paulit-ulit mo kang gumanyan, hindi ako matutuwa kahit paulit-ulit mo kong ganyanin. Dapat kinuwento mo din sa kanila na ang hirap mo patahanin, tangina mo. Dami mong iyak, hayop ka. Nagpromise ako Bayaw, hindi ko ito ikikwento. Pero pagbigyan mo na ako sa senaryo to. Hindi siya mapatahan ng mga tropa. Yung masayang inuman namin nagkagulo. So para mawala lang yung pagka-awkward, nagtanong lang ako, Yaw, sino mananalo? Si Saitama, si Naruto. Alam niyo sabi ng gagong to? Si Naruto. Kiningina mo ka? Di ba totoo yun? Iyak ka ng iyak yung mga kapitbahay namin, nakala ano na nangyayari. Nung uuwi na, magpapaalam, ang dami pa nitong sabi. Pasensya na kayo mga tol, mababaw lang talaga luha ko mga pare. Anong mababaw? Baka madami, gago. Ang ina mo. Gago talaga. Anong mababaw? Baka madami kasi iyak ka na ngayon. Nabal doon siya si Poison. Gago talaga ito si Pistolero. Siguro na inaasar palagi si Pistolero. Ang dami niya alam na asar eh. Para lahat ng asar na ginamit sa kanya, para tatandaan ko ito, magagamit ko sa ibang tao. Gago talaga si Pistolero. Yan ka, tapos ubod ng yabang mo nung laban mo kay Elvis. Paano daw nalamang 8 inches? May kalala daw ba sa kanyang naging bitches? Putang ina, sino sa inyo maniniwala si Poison may bitches? Tangina mo, gumaganyan ka pa, wala kang andatong. Bitches, stir-skir, malahib-abi ka, ganon. Alam mo ba, girl? Kapag nawala ka akong pera na ngayong gago. Bumibitches, kala mo bagay sa pagmumukha niyang pangit versus aser, pumupopo, kala mo talaga may ari. Binigyan ng pistol here, kaya para solid pag sinound trip. At para hindi na to drill, kaya pwede ka na magpanik, gago. Versus Romano, pinaratangan niya na sinulatan para yung crowd makumbinse.
Pero sino nga ba yung mali? Yung nagpasulat o yung kumonsinte? Di ba sinabi mo binayaran ka ng 10,000? Anong dahilan ng pagkabwisit? Anong sense ng pag-expose? Gusto mo ng credits dun sa lyrics? O baka naman hindi totoo yung ghost at parte lang yun ng gimmick? Kasi kung nabigyan ka na ng hustisya, bakit hindi ka pa natahimik? Yeah, bars. Di ba? Ganda rin yung sinabi doon na angulo ni nabalil din si Poison. Kasi kung binigyan ka na ng pera, ibig sabihin, nabigyan ng justice yung pagsusulat mo bilang isang ghostwriter. Pero bakit ka pa nagsasalita? Bayad ka naman. Yung mga taong ganyan, uhaw sa attention at credentials, Kung meron mga talagang artist talaga na okay lang na hindi sila ma-expose, basta nababayaran sila Maraming mga, eto si Badang. Si Badang, guys, ghostwriter talaga siya, matagal na Marami siyang sinulat na kanta, basta binabayaran siya, wala naman siyang pakialam. Bayad yun. Yung mga tao na masyadong, kung ako, minsan talaga, kahit napakaganda ng kanta mo, hindi ma-appreciate pag parang nakita ng tao na parang hindi ka deserving na mabigyan ng attention. May ganun talaga, guys. Hindi sa itsura, hindi rin sa charisma, pero dahil lang, feel lang nila, hindi, parang, meron kasing, yung society parang nagbi-build siya ng image kung sino lang yung mga karapat dapat base sa mga standards na binibigay ng bawat tao. For example, ito, bigyan ko yun ng general, di ba? For example, sa isang city, may 1 million na populasyon. Parang inisip ng mga tao, sa 1 million na populasyon, ito yung sinasabi nila. Pero in reality, sa 1 million ba talaga yung populasyon na, kasi pag sinabi natin populasyon, parang are we talking about adult? Kasi sa 1 million na yun, o 10 million na yun na populasyon sa isang syudad, sabi natin, 60% doon lalaki. 40% doon babae, 'di ba? Tapos pinagsama-sama pa 'yon, sabihin na natin na 30% doon kabataan. Walang alam sa society. So ano ba talaga pinag-uusapan natin? So sa ganun yung pinakatao na nasa top ng food chain o nasa top ng society na 'yon, yung mga nagdi-dictate kung ano bang pwedeng sino ba yung pwedeng bigyan ng attention, sino ba yung pwedeng bigyan ng parangal, sino ba yung pwedeng magdikta kung anong standard ng artista, modelo, o mga tao na pwede lang sumikat. Sila yung nagpo-project sa atin na dapat ganito yung isang tao na sumisikat. Pero hindi, wala namang talent. So ngayon, hahanapan nila ng ghostwriter yung tao na yun para kahit paano matulungan siya sa pag-angat. Kaya marami talagang mga artists, even right here sa Amerika, mga planted na all of a sudden sumikat. All of a sudden sumikat na hindi mo naman, what the fuck? Saan ang galing to biglang sumikat na, 'di ba? Kasi sa totoo lang, guys, it takes years para sumikat. Nag-react ako for 3 years, pero marami nagtatanong, Sir Plan, bakit ang baba ng subscribers mo, bakit ang baba ng likers mo? Kasi may mga tao na ayaw nila na mag-take ng risk para i-subscribe ako, panoorin ako, kasi pakaramdam nila, once na nakita nila yung video, parang nakakatamad panoorin to, madaldal masyado, kaya naman parang mukha niya lang yung nasa video, kaya ang daming sinasabi, at saka dahil yon natabunan na ng idea na dahil hindi pasok si Sir Plan sa panlasa ng ibang tao dahil hindi ako yung palagyan nilang nakikita sa flip top, hindi nila ako palagyan nakikita sa YouTube na kasama ng mga paborito nilang artist. Sa madaling sabi, hindi ako kilala ng mga tao na kilala talaga nila. Hindi ako nakasalamuhan ni Looney, ni Pistolero, ni Poison, ni M-Site, ni Enigma. Wala ako sa picture. Pero pag nakasama ako sa mga tao na yun, parang kilala ko yan. Parang nagkaroon na sila ng familiarity. At yung familiarity na yun, magbibigay sa akin ng chance para maabot ko yung mga ibang tao na merong tinatawag na skepticism. Yung skepticism, yung parang pag-aalinlangan na, pasok ba sa standard natin si Sir Plan? Parang gano'n, tingnan natin. Pero dahil wala ako doon, andito lang ako, tapos rare nyo lang ako makita sa YouTube, parang ayaw nila mag-take ng risk, di ba? So, yung mga tao na sa 100% meron ng at least mga 3% na willing mag-take ng risk na, sige nga, panoorin natin tong tao na to, yung kupal na to, yung hayop na to, yung mukhang magician na to, ano ba talaga masasabi niya sa laban. At yung mga nagtitake ng risk ngayon, na nanonood sa akin, sila yung nakaka-absorb ng mga talino na pwede kong ibahagi.
Karamihan nga, meron nga, siguro 2 years ago, may nagko-comment sa akin na, Sir Plan, mas buti nang hindi ka sumikat, mga ganun. Buti hindi ka masyado ma-discover para yung talino mo para sa amin lang talagang tunay na sumusuporta. Nakaka-touch, pero at the same time, kung mas marami tayong maabot ng mga tao, kaya nga minsan parang kahit ang hirap sabihin, sinasabi ko pa din parang ang hirap sabihin itong idea na to kasi pinag-aralan, pinag-isipan, pinagsunugan ng kilay, tapos sasabihin ko lang sa inyo ng libre. Pero pag sinabi ko naman, kasi gusto ko nakakatulong. Kasi, like yung paborito kong quotes na sa akin talaga nang galing na yung comprehension is expensive. Diba? Kasi yung comprehension, di ba sinasabi nila, okay, marunong ka ba mag-comprehend? May reading comprehension ka ba? Tinathrow lang natin yung idea ng comprehension kasi gusto lang natin i-throw kasi mukhang tunog maangas tayo, tunog matalino. Pero yung comprehension ba mismo naintindihan ninyo? Yung pangunawa, yung salitang pangunawa kasi ang hirap din nun gamitin Kasi yung pangunawa na yon sa isang bagay, magagamit mo lang yon pag meron kang sapat na experience. Di ba, pag nakarinig kayo ng mga idea ng mga scientific name, o kaya bagay na yung mga ininyero lang yung nakakaalam, mga doktor lamang nakakaalam, mga psychologist lang nakakaalam, hindi nyo maintindihan. Bakit? Kasi hindi nyo yun pinag-aralan, at yung pag-aaral na yun, kailangan ng pera. Kailangan ng panahon, kailangan mo ng tuition fee, kailangan mo makapag-kolehiyo, kailangan mo kumausap ng mga tao na hindi mo kayang maabot unless meron ka rin katayuan sa buhay. Sa tingin mo ba, pag kargador ka, kaya mo kumausap ng doktor at makipag-body-body? Sa tingin mo ba, kung magbobote ka lang, kaya mong kumausap ng ininyero, maaabot mo ba sila? Meron bang times na makakausap mo sila sa isang restaurant, tapos makakapag-share kayo ng talino? Hindi ba hindi? Para ma-feel niya parang hindi ko abot yung kaalaman nito. Parang ganun. So, ibig sabihin, yung sinasabi ko na comprehension is expensive, yung to be able na makapag-unawa ka ng isang bagay na hindi sapat ng kakayanan ng pag-iisip mo, kailangan mong pagbayaran yun. Sa idea ng pag-aaral, sa idea ng pakipagsalamuha. Kasi yung mismong pakipagsalamuha, may expense din yun 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko palagi, hindi ko alam kung sa mga tao na nakikinig sa akin, nasabi ko na to many years ago. Sinasabi ko palagi, mag-spend kayo ng pera sa mga kaibigan ninyo. Okay lang din yun. Pero yung mga kaibigan ninyo, isipin ninyo kung yung mga kaibigan ninyo na mag-spend kayo ng pera, meron ding datong. May pera din. Yung may kakayanan, may talino din. Kasi yung pag-spend ninyo, yung pagiging galante ninyo, yung generous ninyo, investment kasi yun Kasi one day marirealize nila, sali natin to si Edgar, sali natin to si JJ, o kaya sali natin to si Brian. Kasi bakit? Ito generous siya 'di ba? Ibig sabihin pag sinama natin siya sa business natin, hindi tayo tatalikuran nito kasi investment 'yun. Mapapagkatiwalaan kayo kasi nagte-take kayo ng risk, 'di ba? Tuloy natin guys. Sorry napakwento ako. Binigay ko lang yung example na pwede pa nating mapalawak 'yun Kasi minsan lang naman tayo makapag-share ng mga ganong klase ng mga thoughts na ang hirap i-explain unless may masabi mga ganitong bagay. Tuloy natin guys. At nang gano'n, napapalawak natin. Kasi wala kang prinsipyo. Binastos mo yung mag-ina ni Elvis, para sa'yo wala yung kaso. Katwiran niya, pinagtanggol lang din daw yun sa atraso niya kay Romano. Sa mismong laban yun ni Mano, binastos mo yung asawa niya, tinarantado. Kayo anong karapatan mo magalit kung ganun din yung ginawa mo? Sa'yo galing yung angulo mo ko, Jean. Ikaw yung unang nagkalat, ikaw yung punong kahoy na naglaglag ng bulok na bunga sa lapag. Kalusin mo man yung mga bagong tubo, walang saysay yun sapagkat di ka makakatakas sa katotohanan, sa'yo nag-ugat ang lahat. Magandang ending ni Pistolero. So sa tingin ko, first and second round, nakuha na ni Pistol, landslide na. Wala tayong dapat pag-usapan. Pero yung third round, bonus na lang. Hindi ko alam kung nangyari kay Poison Hopefully naririnig ako ni Poison na worried kung anong nangyari. Siguro busy lang siya o nag-EM. Hindi ko alam kung ano. Kasi hindi siya ganyan magsulat Napanood ko na couple of yung ilang mga laban ni Poison at hindi ko alam anong nangyari. So I'm pretty sure sa performance dito ni Poison, hindi ito yung 100% niya. Pakiramdam ko pareha sila rito hindi 100%. Nararamdaman ko yung kapasidad ng pag-iisip ni Poison parang binigay lang 60% o 50%. Hindi kasi siya ganyan Tapos yung kay Pistolero nasa probably 70%. Wag niyo na lang akong i-quote paano ko nakuha yung mga number na yun. Pero kasi
naka-classified ko yung difference ng intensity at yung paano sila nagsulat nung may kalaban talaga silang seryoso. Nung laban ni Pistolero at Luxuria, ang lakas ni Pistolero dun very obviously. Nakuha niya, nagbigay siya ng testament doon sa buong stage at sa crowd na it's for him, yung torneo na yun. Tapos napanood ko rin yung laban ni Poison couple of times kung saan nanalo siya na meron talaga siyang palag Tapos dito parang napilitan, parang konti lang, parang di niya mahanapan ng angulo si Poison 13, parang nabisi siya, parang ganun. Ayun yung napi-feel ko guys So, I'm not trying to disrespect Poison at Pistolero, but I think itong laban na to very premature. Pag sabi natin premature, parang minadali o namadali. Parang, hindi ko alam pero parang hindi sila masyadong nakapaghanda. Kaya hindi mo rin ma-appreciate kasi merong talagang mga artist na mararamdaman mong handa sila pag very confident silang nagpe-perform. Hindi lang sila basta confident, kumbaga hinihingi nila yung attention hindi lang ng mga crowd, ng mga judges, hindi nung buong presensya na parang gusto nang ipakita na itong laban na to magmamarka sa YouTube. Yun kasi minsan nawawala sa mga artist yung pag nag-perform ka ipakita mo na pag napanood mismo ng mga tao na katulad ko dito sa YouTube, yung parang oh shit ang sarap panoorin. Minsan siguro sa tagal mo na nagpe-perform, parang wala, parang another day, another Monday, another Tuesday, bakit pa tayo magsusunod na? Pero hindi naisip ni Pistolero at ni Poison na meron katulad ko na nakaka-appreciate ng ganon. At gusto ko yung mga artist talaga na nagbibigay talaga ng magandang laban. So, sa ganong bagay na yun, na-appreciate yung ginawa ni Romano last time. Tuloy natin guys. Yo. Luxuria Plare de Latsaki. Mga tumalo sa akin at hinakbangan niya daw yung ulo. At dahilan kung ba't hindi ako umabot hanggang dulo, wag mong iyabang sa akin yan. Na yan ka pinalakpakan. Kung nakalaban mo sila na di ka pinaghandaan. Nung nakalaban mo sila, yung sulat ba matindi na? Nung ako yung nakalaban, lumabas galing nila. Deep inside, inggit ka sa akin, wag mo yang i-deny. Di mo deserve yung A-game na sa akin nila ibinigay. Kasi ako, nire-respeto ng kalaban, tinatawag manalason. Huwag magtaka kung ba't sa'yo hindi nila ginagawa yun. Mula kay Six Threat na nag-champion, Apok na may baon, hindi sikat si Akata kung di ko siya hinamon. Luxuria Plare de Latsaki lamang nasilat mo gago. Di hamak na mas malakas Lanceta, M-Site at Romano. Silang mga tinalo ko na ginawa kang talunan. Pero kahit na ganon, di ko niyabang sa'yo yan. Kahit sino palag ako. Bars, putang ina, bumabawi rito si Poison. Nabaril si Pistolero. Very perfect example ng comparison ng value at status pagdating sa winning and lose streak, Yung mga bagay na sinabi niya, magandang angle yung pinakita doon ni Poison na pinaghandaan ako ng mga tao na tinalo mo, nalabas nilang igim nila. Pero sa'yo, tinalo mo lang sila kasi parang para sa mga tinalo mo, parang hindi ka naman talaga dapat naghahandaan dahil pistolero ka lang. Parang ganun yung sinasabi ni Poison 13. At yung mga tinalo ko talaga, Lanceta, mga ganyan, Roma, yun talaga mabibigat. Yung mga tao na yun, tinalo ka. So, ibig sabihin, kung sino yung tinalo ko, yun lang yung mga tumatalo sa'yo. Diba? So, magkaiba lang tayo ng level. Yan. Parang ganun gusto niya sabihin. Try natin. At dun tayo nagkatalo. Ang hinahamon mo yung MC na alam mong kaya mo. Pumapalag kapag liyamado, huwag ka nang magkaila. Ang naging karma mo si J Black at dun ka napahiya. Ang naging karma mo si J Black at dun ka napahiya. Wait lang. Yung karma mo si J Black at dun ka napahiya. Oh shit, na landslide si Poison 13. Sayang no, maganda ng entrada yun. Nabibuild niya na, kahit man lang yung third round, nakuha ni Poison, guys. Sayang si Poison 13. Ano ba nangyari kay Poison? Di ako sanay napapanood si Poison ng ganyan, guys.
Nadidisappoint ako. Ano ba nangyari? Patawag nyo nga si Poison, guys. Pag-commentin nyo dito si Poison 13, guys. Sabihin nyo nga, Poison, mag-comment ka dito daw sa pinahanap ka. Para makausap natin ng maayos. Ano ba nangyari sa'yo, Poison? Poison, narinig mo ba ako? Poison! Poison 13! Hello? Poison 13! Nasaan ka na? Rawr! Rawr! Magparamdam ka, Poison 13. Ano bang nangyari kay Poison 13, guys? M-Site, ano ba ginawa mo? Romano, ano ba ginawa nyo kay Poison? Ito naman yun, no? Shernan, ano ba ginawa nyo kay Poison? Ba't nagkakaganyan si Poison? Parang may problema yata. Parang napaka-busy, wala siyang panahon sa mga ganito. Ano ba nangyari? Poison! Uy! Ay nako. Poison, gising! Asa ba si Poison? Poison! Poison! Lumabas ka dyan. Joke lang ha, Poison ha. Pinapatawa lang kita. Try natin. Di ako sanay ng ganyan na nag-choke si Poison. Paano nangyari yun? Di ako tataka ako dyan. Paano nangyari yan kay Poison 13? Di ako, shit. Nazahito si Poison. Nazahito si Poison, man. Ay, nako. Zahito! Ano ginawa mo kay Poison? Ay, nako. Bigyan natin ng usok yan. Bigyan natin ng uso. Ang makapanyari ang Poison 13 na kadiliman. At kasama, ba yun? Ano ko dun kaysa ginawa ni Poison, man? Ay. I'm not just disappointed pero nagbo-worry ako. Di ko kilala si Poison pero nagbo-worry ako, guys, ha. Nag-aalala ako ba't nagkakaganon si Poison. Ano nangyari sa kanya? Shit. Tuloy natin. Naging karma mo si J Black at dun ka napahiya. Nag-static yung ano niya. May something. Tignan natin ano yung nagpatanggal ng memory niya. Ano dun yung sinabi niya, nagpatanggal ng memory niya. J Black at dun ka napahiya. Ang hinahamon mo yung MC na alam mong kaya mo. Pumapalag kapag liyamado, huwag ka nang magkaila. Ang naging karma mo si J Black at dun ka napahiya. Nakalimutan niya sa part na to. Na mental block siya nang tumitig siya kay Pistol. Ayun. Dun ka napahiya. Pag sabi niya ng pahiya, wala na. Walang connection, wala. Shit. Ang naging karma mo si J Black at dun ka napahiya. Wala na. Nagdasal na lang si Poison. Tuloy natin. Wait lang. Yung karma mo si J Black at dun ka napahiya. Ay, nako. Ano ba ginawa ni Jonas? Ano ba ginawa ni Jonas at saka ni Kero? Ay, tuloy nga natin. Si Mot sabi niya, ano nangyari dun? Ay, sayang. Nag-cellphone na lang si Zaki. Kaya Okay. Character assassination. Mga barang malagim. Magbalik at maglaymaking lang ang tangan niyang talim. Malakas ka mag-rebat tsaka mag-breakdown, ang galing. Malakas ka doon kasi yun lang ang kaya mong gawin. Di kayang mag-eksperimento kaya nanulong ka dyan. Bitbitan kamyang kumpiyansa ang inyong natutunghayan. Di makalaya sa estilo at mga anggulong ganyan. Kumpiyansa ang usapan, ba't nakakulong ka dyan? Pag nagmulti yung kalaban, sasabihin may tugmaan pero linya patapon. Pag nag-wordplay, may laro daw pero di bumabaon. Lahat ng technical na bara sasabihan mong ganon. Ganyan din gagawin ko lalo na pag di ko kaya yun. wala na, nawala yung charisma ni Poison.
So ngayon parang hindi niya na minimin yung sinasabi niya, basta mairaos niya na lang. Okay na lang din yan, pero sa totoo lang sayang. Sayang si Poison 30. Poison, kung naririnig mo ako, sana makuha mo yung pahinga na para sa iyo at yung peace of mind na para sa iyo at mabalik mo yung enerhiya at yung ano mo, yung gigil mo sa laban. Cause you deserve better, man. I promise you, you deserve better than this. Maganda yung standing mo sa flip top at ngayon nag-start ka sa PSP. Maganda yung standing mo at sana yung pag-start mo rito sa PSP maging ano naman yan eh, maging ano yan eh, yung call sign na yung parang pinaka wake up call mo na talagang paghusayan mo. Kasi minsan binibigyan lang tayo ng konting pagkakataon para ma-establish yung status natin sa buhay. Makabawi tayo sa buhay natin. Tapos minsan nagkakamali pa tayo. So, hindi ko ginajudge yung mga ganyan mga bagay kasi mahirap kasi bilang isang artist eh. Kasi hindi mo alam, baka busy, may inaalagaan, o kaya may sakit, o kaya may dinadala, may ano. Kaya minsan di nakapag-focus sa pagsusulat. Ang hirap din talaga kasi maging lalaki guys eh. Kasi marami tayong mga sakripisyo, pighati, at mga stress na hindi natin nakakwento sa mga tao. At yung mga tiny increment ng rejection, yung mga failure na yun, nakakasagabal talaga sa success. Kailangan mo talaga maging matigas dito talaga. Kaya nga ang mga tao, mga lalaki, logic yan eh. For example, guys, ito mawala lang tayo sa issue, guys, parang pag tinanong mo yung isang babae kung for example, yung babae, makapakita kasi yung difference, guys, kung bakit. Pag tinanong mo yung babae kung anong masasabi nila sa isang bagay na to, kunwari ito sa bagay na to, pag tinanong mo yung babae, anong masasabi mo sa bagay na to? Sasabihin nila kung anong nararamdaman nila sa bagay na to. Diba? Pag tinanong mo naman ng lalaki, anong masasabi mo sa bagay na to? Sasabihin naman nila kung ano yung iniisip nila sa bagay na to. So yung mga babae, lagi nilang ginagamit yung pakiramdam nila para magdesisyon sa buhay. At ang mga lalaki, lagi natin ginagamit yung ating analytical na pag-iisip, yung isip natin para magdesisyon sa buhay. Bakit? Kasi nung mga unang panahon, nakadikit na sa DNA natin yan eh. Para makapag-hunt tayo at mapakain natin yung pamilya natin, nung mga nangangaso pa yung mga ninuno natin, nung mga unang panahon natin, hindi sila makapangaso o makahuli ng hayop kung gagamitin nila yung feelings nila, natatakot sila para lumabas at mangaso. Ang iniisip nilang palagi nila, kailangan hindi sila matakot. Tanggalin nila yung feelings nila para makapangaso sila at may mauwi silang pagkain sa pamilya nila. 'Di ba? Yun guys eh. Yun yung pinakamasakit na idea doon. Na pag ang lalaki, eto nasira na, ang hirap na guys. So bilang isang lalaki talaga, eto hindi na to gumagana, eto laging gumagana sa mga lalaki. So kailangan talaga matibay talaga to. Focus ka lang sa kung anong goal mo. Kasi yung goal mo yung magpapatibay sa iyo eh. 'Di ba? Yung pagnanasa mo. Yung goal kasi akala kasi ng ibang tao, madaling sabihin yung goal eh. Pero ang reality guys, para maabot mo yung goal na yun, magkaroon ka ng sistema sa sarili mo. At yung sistema na yun, yung faith, yung paniniwala, na maabot mo yung goal na yun. At sa faith na yun, may mga skeleton yun eh. Faith para saan? 'Di ba? Maging maayos yung katawan mo, makakain ka ng maayos, makapag-transport ka ng maayos, transportation mo, makausap mo yung mga tao na dapat makausap, yung mga pinagkakatiwalaan mo, hanggang sa marating mo yung goal na yun. Diba? Kasi no man is an island eh. Hindi ka naman basta in 3 years makakapunta ka agad sa goal mo. Hindi eh. Meron kang mga pupuntahan talaga eh. Mga branches, mga tao, lugar, lokasyon. Ang dami mong gagawin talaga para sa buhay mo para ma-achieve yun. At ito sa mga tao na advanced talaga mag-isip. At sa tingin ko, mas matalino pa sa akin. Siguro magigets nila to eh. Yung to be able na makapag-isip ka ng goal mo at alam mo kung saan mo gustong pumunta. Minsan yung isipin pa lang kung saan ka pupunta, ang hirap na. Bakit? Kasi alam mo yung pwedeng sacrifices na pwede mong daanan pag mag-focus ka doon. 'Di ba? May mga tao na ganoon eh. Pangarap nila maging sikat na artist, sikat na rapper. Alam nila kung paano gawin pero nag-hold back sila. Bakit? Kasi alam ng mga tao kung gaano kahirap mapuntahan yun eh. Alam nila yung sakripisyo, mawawalan sila ng kaibigan, wala nang inuman moments, wala na silang gala-gala, 'di ba? Ang dami lang pwedeng isakripisyo, maabot lang 'yun.
Araw-araw silang nasa social media, mag-post ng mga ganito, panay promote. Nakakapagod kasi yun, guys. Eh. Kasi kailangan mo talagang tugunan yung pangarap mo na mga bagay-bagay para siya ma-fueled. Ibig sabihin, para mabigyan siya ng gasolina. At yung gasolina na yun, yung sakripisyo mo, pagtatrabaho mo, paglaan mo ng oras at enerhiya, doon lamang sa goal mo, papunta doon sa success na yun. At ang hirap gawin yun, guys. Yung mga tao na nakakaisip na yun, iniisip pa lang nila napapagod na sila. Kasi alam nila yun eh. Yun guys. Tuloy natin, guys. Ibi-breakdown niyang nahuli, tas ilalatag ng mabuti. Gaano ba kahirap magsulat pag di ka nakamulti? Sa dami ng dinikta ko, hindi mo to malulunok, ibang klaseng tinik na to. Magaling ka magrebat, ibalik mo lahat ng mga taong bilib sa'yo. Wala na, landslide na yan. Tuloy natin, guys. Puta kinarma daw kay J Black. Ang dami mang pasaring. Tapos biglang nag-joke. Sino yung kinarma sa atin? Gago! Alam niyo ba, ano pinaka-quotable line ni Poison? Ako yung pinakamaraming panalo sa flip top. Paano na lang kaya kung masaya pa ako? Eh di I'm happy for you, gago. Bandang huli, ikaw pa hinihila pababa ng imaheng minsan mong naging tungtungan? Porket bistado na't nakasawaan yung galawan niyang lungkot-lungkutan? Baka nagkakalimutan yan yung nagdala sa'yo sa sitwasyon mo sa kasalukuyan. Bumabagsak na yata yung negosyo, nagagalaw na yung puhunan. Gusto mo bang pag-usapan? Sige, breakdown natin. Kung hindi ikaw yung Poison na alila, ulila, mahirap, dayukdok, nag-uulam ng sardinas, walang papa, broken-hearted, nakikitira, walang trabaho, hindi sana naging effective yung mga paawa bars mong nakapang-uto ng mga hurado. So technically speaking, kung umpisa pa lang pumanik ka dito bilang masayang tao, hindi ikaw yung MC may pinakamaraming panalo. Di ba? Bars, maganda yung sinabi doon ni Poison 13. Ni Pistoler, nabaril si Poison 13. Kasi ginamit niya yung angulo niya. So kung masaya ka, wala kang makakamit na panalo. Kasi lahat ng mga panalo na nakuha mo, utang mo yun dahil sa pagpapabebe mo. Paging stress ka. Pero kung hindi ka stress, wala ka mapaghuhugutan, di ba? Kailangan kasi may mapaghuhugutan ka ng mga bara mo. Tuloy natin. Yung win rate tsaka yung happiness mo sa isang bagay lang konektado. Marami kang time malungkot tsaka magsulat. Ba't di mo try magtrabaho? Tangina yung GF mong papasok ng umaga, i-video call mo hanggang alas 4. Pag sinabi niyang, babe, tulog na ako, sagot niya, baby, time pa tayo. Tapos pag binabaan siya ng tawag, buong magdamag niya dadamdamin. Mga missed calls at long chats, di yan titigil tagtarin. Siguro hindi mo na ako mahal, kaya kayang-kaya mo akong ganyanin. Putang ina mo, natulog lang, mahal ka pa din, gago. Pangina mo, 9 years ka lang ganyan, oh. Maging masaya ka na kasi. Magpapakamatay na lang, magpo-post pa halatang naghahanap ng may pake. Magpi-PM, yaw, paalam na, di ko na to kayang isang tabi. Tapos masama loob mo pag pumayag kami, gago ka pala eh. Di ba? Di ba? Alam niyo ba yung pakiramdam? Ini-expose siya ni Pistolero dito. May ganun talaga mga tao, guys eh. May ganun talaga. Marami akong kilalang ganyan. Na gumagana yung buhay nila based on sympathy. Kasi nararamdaman nila yung value nila, yung existence nila pag gano'n. May mga tao kasi na, na walang pakialam sa, katulad ako guys, sigma male, parang, wala akong pakialam sa mga ganyan. Wala akong masyadong kaibigan, wala akong masyadong kausap eh. I don't even care, diba? Kasi nga, mas malaki yung, I'm seeing the big picture. You know? Pag nakita nyo ng yung big picture na parang, every time na nanonood ako ng YouTube, tungkol sa pera yung pinapanood ko, tungkol sa business, gano'n. Doon lang ako lagi nakapokus. Tungkol sa mga bagay na hindi ako madidistract. Pero minsan naaalala ko, meron din pala akong responsibilidad sa mga naniniwala sa akin, gustong makakita ng reaction video. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga tao na, naghahanap sa akin. Kasi pakiramdam ko, may naghahanap pala sa akin. Diba? Akala ko kasi wala, ito na. Walang nakakapuna, kahit gabi-gabi akong napapaluha. Tanong niyo ba yung kontradiksyon?
Tanginayaw, hindi mo gustong mamatay, ang gusto mong atensyon. Huwag mong itutok ang baril kung di mo kayang ikalabit. Huwag ilagay ang tali sa liig kung pagdarasal mong mapatid. Huwag kang dudungaw sa tubig kung di mo kayang tumawid. Di mo gustong malunod, gusto mo lang makitang may sumasakit. Tigil Poison is smart. Ay, Pistolero is smart, man. mo na yan. Atensyon ang madla o individual. Tapos ang usapan. Atensyon ang hanap mo. Di mo ba napapansin kada may battle ka, updated kami sa love life mo? Di ba? Patrain kapag nahulog ka ulit, siguro may bali ka na nun. Tangina, desperadong paraan basta yung pakulo niya ang gumana. Anong sense ng pag-win back kung yung privacy wala na? Di sana siya nabastos sa kada laban kung nag-isip ka sana. Daming nakatutok na baril na migay ka pa ng bala. Stupid guy. Tangina. Problema, katayuan sa buhay, bahay, ultimo expectation ng pamilya sa battle kinukondena. Puro Sinasabi nga nila sa isang relationship, eto guys, maiba lang tayo, sinasabi nga nila, kung gusto mong hindi masira yung relationship mo, keep it private. Kasi yung mga bagay na privado, hindi kayang sirain ng mga taong walang alam. Sa isang banda, tama yun. Pero sa isang banda, kailangan mo rin i-expose, especially kung yung kasama mo, kinakasama mo, manloloko pala. Diba? Traidor pala. Kasi marami pa siyang mabibiktima eh. Diba? So, kailangan mo rin talagang i-public yung mga bagay na yun. Ipasabi sa mga tao na, huwag niyong tularan tong taong to. Etong taong to may ginawang masama. Yung taong to, hindi siya honest sa buhay niya. Yung taong to, living a double life. Yung pwede mong sabihin yun, di ba? At walang problema doon. Ang problema doon, yung mga tao na gusto yung tao na yun. Magkakampiyan sila para ikaw yung bumagsak at magmumukha kang kalaban. Yun yung pinakamahirap doon. Di ba? Kaya minsan, mapapapili ka, maging private na lang ba o sasabihin mo pa sa iba. Pero out of respect, dahil sa tingin mo naman, wala kang mapapala, issue lang, drama lang, then just let it go. Di ba? Yung malaking bagay din yung sinabi ni Pistolero, but at the same time, case-to-case basis din talaga siya. Depende yun sa kaso ng isang tao at sa another individual. Di ba? Parang ito, para sa'yo, mag-work yan. Pero sa isang ibang banda, sa ibang tao, hindi siya pwede mag-work. Kasi meron doong grave sin, merong mabigat na kasalanan yung isang tao, di ba? Kaya hindi lahat ng pwedeng advice na pwedeng ibigay sa isang tao applicable in general na populasyon, hindi. Kasi bawat individual may kanya-kanyang problema na dinadanas talaga. Very unique, di ba? Magkaiba man ng tunog, pero di ba yung iba, tunog pa rin siya pero magkaiba naman sila ng octave ng tunog na yun. Kumbaga yung tono. Tunay natin, guys. skills, walang common sense. Ang cringy nun, di ba? Tangina kung bakit sa palabas ni Poison, sa loobin na ni Marco ang nagdidikta, hindi na yun iba kasi mapapoison man o Marco, tangina mo, toxic ka. Tangina. Tinatanong mo kung ano meron sa akin, yan, naglapag na ako ng patunay. Ang kaya mo lang, mga predictable na multi, paulit-ulit na bars at wordplay na nakakaumay. Ang kaya ko mag-iwan ng mga salitang babagabag sa'yo habang buhay. Sa tingin ko, nakuha na ni Pistolero yung laban. Very easy win para kay Pistolero. Nananawagan ako kay Poison 13. Magsulat-sulat ka na, mag-practice ka na, magbigay ka ng time sa sarili mo. Maligo ka, kumain ka ng masarap na pagkain, lumabas ka, mamasyal ka, ma-refresh ka, pumunta ka sa sangyup, mag-sangyup ka. Bumili ka ng bagong t-shirt, magpatato ka ng bago, gawin mo. Bumili ka ng bagong motor, pumunta ka sa kapitbahay, manood ka ng shows. Kailangan mo munang mag-take a break. Bigyan mo sarili mo at least 1 week na break, tapos convince mo hanggang sa magutom ka, maramdaman mo yung gutom para makapagsulat ka ulit na parang, shit, I need to go back, I need to come back, parang ganun. Ibalik mo yung dating ikaw at tanggalin mo yung lahat ng mga distraction sa paligid mo. Hopefully, makatulong yun sa'yo, Poison 13, kasi I'm very disappointed, pero at the same time, gusto kong bumalik yung dating sigla mo sa pagbabattle na parang ang sarap mong pakinggan. Kasi minsan pag nung napanood kita, ang sarap mong pakinggan, parang ayaw na kitang matapos yung kalidad ng letra mo, very artistic. At yun ang hindi nakikita ng mga artistic ng mga artist na mga rapper na minsan yung binabanat ninyo is a form of art. Diba? Ang sarap nung pakinggan. Sana pag pupunta kayo sa entablado, ma-realize ninyo na shit. Hindi man ako manalo, matalo man ako sa panahon yun, gusto kong mabahagi yung artwork ko.
At yung artwork na to habang buhay yan sa YouTube. Mamamatay kayo, may nakikinig niyan kasi ang sarap pakinggan. Di ba? Si Iron Solomon, nag-retire eh. Pero kahit nag-retire siya, yung mga laban niya, 1990s, early 2000, binabalik-balikan ko talaga. Kasi ang sarap pakinggan, guys eh. Diba? Yun lang yun eh. Pero obvious naman to guys, di na mahihirapan mga judges dito, all 3 rounds, pistolero. Try natin. Judges. Pangil sa pangil, matira mayaman. Ang boto ng mga tagahatol na mag-a-advance nakalaban ni Mot sa June sa Dasmariñas, Cavite. Walang iba, 7-0 para kay Pistolero. Malakpak! Obvious na yun. Ano silang dalawa? Maraming salamat. Yeah. No. Hoy, Ganun pa man guys, kung nagustuhan yung laban niyo guys, ako hindi ako masyadong na-believe kasi pakaramdam ko sa first 2 rounds ni Poison at yung 3 rounds ni yung 3 rounds ni Poison at yung 2 rounds ni Pistolero, parang hindi yun yung A-game talaga nila. Parang nag-aalangan sila sa isa't isa lumaban. Pero ganun pa man guys, hopefully I'm wishing Poison 13 the best. Kasi deserve niya bumalik sa laban at ipakita sa mundo kung anong kaya niyang gawin. At ganun pa man kay Pistolero, congratulations kasi nabalik yung laban niya kasi nung last time napanood ko siya kay J-Black natalo talaga siya dun eh. Tapos yung laban niya dito parang natalo din siya yata. Sino ba yung nakalaban niya na parang natalo lang siya. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo. Bibigyan ko yung laban na to siguro ng 9, Kasi hindi prepare sa Poison at may pinagdadaanan yata. Ganun pa man, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. At the same time, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sabihin nyo sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo, sa lahat. Magdasal kayo palagi. Kung meron nun ako sabing hindi maganda, kayo na bahala magpasensya guys. Ingat kayong lahat dyan. Plan Motive nga pala ng Good Pro. Ingat ka na dyan. Peace out.